Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulos sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Hello! Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao ganap. Ayon po sa ating legit na source po ay talagang in-interview po nila si Kim Chiu noon about kung ano yung mga aktor or sino yung mga aktor ang kanyang gustong mapapareha. Simulan kasi nung pumutok yung kanilang linlang. Ito po yung update sa kanyang interview pakikuan ko na lang, pakiklaro ko para mamaya naman baka man ito yung mga audience natin dyan, mga supporters natin dyan. Yung update niya po about sa kwanto, yung sa rinang, tapos yung kanilang movie, hindi. Kasi in-interview kasi siya kung ano daw yung kanyang sekreto. Sekreto kung bakit mantong siya ng 17 years sa ABS-CBN na ganun sila kaalaga sa kanya at lahat ng mga proseso or lahat ng kanyang mga movie ay talagang minahal ng masa or minahal po ng publiko. Kaya nga po, pati sa lang na yun ay talagang dun talaga siya nakilala kung ano talaga yung goal niya kasi alam naman natin sa lahat ng movie ni Kim Chiu ay yung binlang talaga yung kanyang dun talaga siya na-challenge kasi pamilya kasing pinag-usapan dun at saka first time niya na nagkaroon ng anak doon sa project na yun, doon sa movie nila ni Paolo Robelino ba? Ay ito yung interview sa kanya. So yung tanong ng isang staff or isang interviewer na kung saan ay tinanong siya kung ano daw yung kanyang sekreto, bakit daw siya nag-e-exist or bakit siya minahal ng ABS-CBN sa kabila ng dami ng mga artista na kasama niya sa industriya. Ito po yung tanong sa kanya. Ano daw yung sekreto niya? Bakit siya nag-exist ng kanong mabot ng 17 years? Ang sagot naman po niya is very inspiring po. Alam ba yung sagot niya po is ganito yung sagot niya. Kaya daw siya nag-exist dahil minahal daw niya yung kanyang trabaho at sobrang alaga daw siya sa mga management. Kaya niya, lahat ng mga trabaho na binigay sa kanya ay ginampanan niya ng maayos. At hindi lamang po yan, ang hubot niya pala tuwing siya ay umiiyak or tuwing siya ay nasa movie ba or magawa siya ng mga pelikula niya is yung past experience. Yung past experience niya kasi is medyo siguro hindi naman natin i-judge ba? Baka siguro mas grabe yung past niya kaya dun niya lahat ng kagandahan na kung paano siya umiyak, kung ano yung mga past niya. Kasi sa atin kasi pag may mga past tayo, palagi natin yan sinasabi sa sarili natin na ito yung dahilan kung bakit tayo lumumuhay, di ba? Ito yung dahilan kung bakit tayo sige. At yan din po yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng paraan para tayo magkaroon ng pera. Para sa ganun, yun yung maging inspirasyon ni Kim Chiu sa kanyang karera, yung kanyang past na mahiling na past niya. At ang sagot pa niya,
Lahat naman tayo may problema sa buhay. Lahat naman tayo hindi natin daanan sa rin na bagay basta maganda na at marahal na. Kaya po, ang hugot ko talaga is yung mga past ko kung bakit ako nakapaiyak na maayos sa siniman o sa nating show. Sa kung bakit lahat ng mga bagay na nagagampanan ko tuwing ako ay mayroon. May tanong pa sa kanya about kung sino talaga yung kanya mga the best things about sa the best factor ba tuwing sa lahat daw ng kanya mga kasama sa naging kasama pala sa pelikula niya. I think tinanong this kanya kung sino yung the best actor na nakasawa niya talaga sa ang sagot niya naman po ay lahat daw po sila madadali. Kasi nakasama rin daw naman niya si Carla Pelinambi at si Pio Pascual. Si mga biyasang top names ganda rin na pang-grade mo kasama ni Kim Chiu at yung talagang ng team sa kanya para makita kung gaano siya mapping o gaano siya matipasalamuha sa mga biyasang actor. Yung talagang yung tinakaget na mga management sa kanya dahil si Kim Chiu po ay maraming gumahama sa kanya. Halos lahat na mga teenagers sa ngayon may porking pababan nilang parang kaya itong mga management kanila or mga station niya kung saan po siya pumirmay talagang binigay talaga kay Kim Chiu yung deserving niya kung sino talaga yung the best na sa kanya. Ang sabi niya po ay mas nabigay daw siya sa nila. Kumbaga gusto pa niya makatangdem si Paula Verino. At saka, gusto sa mga challenge naman daw is si Kyle Chari dahil alam naman natin na si Kyle is ang galing niyang umaking. Ang galing ni Kyle umaking kaya marami dito ang napapabilit kay Kyle kasi hindi lang gwapo kundi magaling din siya. Simula kasi nga si Kim Chiu kasi po ay talagang ang kanyang bilig sa sarili ay walang kapumbas yun. Nung una kasi si Kim Chiu hindi siya masyado sa mga mapping. Parang kaibigan naman si Kim Chiu pero parang kumbaga pihikan ng mga tao. Pihikan na siya pero simulan pumutok siya naging sikat na trending na siya. Doon din niya nalaman kung paano makisalamuha pa kung paano tandem sa mga ibang tao. Ito pa yung tanong ng isang host sa kanya na ano talaga yung gusto niya, yung sa anong linya niya ba? Yung pag-hosting or ang pag-acting? Sabi niya. Sabi naman ni Kim Chiu is ang pag-acting daw. Dahil ang pag-acting daw sa kanya ay isang malaking bagay para may labas daw niya kung ano yung nasa dibdib niyo kung ano yung nasa sarili at puso niya. Yun yung sabi niya sa kanyang interview. Which is tama naman po. Para sa atin naman sa sarili kong opinion, ay kapag nag-acting kasi hindi mo alam po, yung acting mo is yun na pala yung totoong nararamdaman mo Tama siya. Sa akin gusto ko nga yung sagot ni Kim Chiu dahil hindi mo alam. Marami sa atin kasi dito mga artista na kung may mga sense kasi mga artista paminsan-minsan hindi nansesay yung sa acting kasi dun mo kasi nakikita kung ano yung hugot ng tao May mga hugot kasi din tayo na hindi natin namamalayan sa ating buhay at hindi natin pwedeng i-share. Kumbaga ba, hindi ka pwedeng umayak sa mga ibang tao. Hindi ka pwedeng magsabi ng mga problema mo sa ibang tao. Dahil may mga tao kasi sa ngayon na pag sinabi mo yung problema mo, ay instead na bigyan ka ng advice, mas gawing malala pa yan. At yung ba, ichika ka pa sa mga ibang kagayan ng ibang katrabaong. Kaya yun siguro yung iniisip ni Kim Chiu na mas maganda, mas pabor sa kanya yung acting kasi nagilabas niya talaga kung ano yung nasa loob-looban niya. Sabi sa kanya paano daw niya ginagawa or yung trabaho niya na
Isa din siyang vlogger at the same time is nag-acting at hosting. Ang sekreto naman daw ni Kim Chiu dyan ay time management na kung saan po ay tama naman. Kasi hindi mo naman nasa-partner mo kapag yung oras mo ay hindi mo control. Kasi ang oras ng tao, dapat tayo may mga time management ay lalo't na kung tayo ay busy talaga. Dapat habulin mo yung oras na kung saan ay nakalahan ka nila sa mga oras ng bagay-bagay na para magkaroon ka ng time management sa buhay mo. Sobrang busy kasi ni Kim Chiu. Halos lahat kasi po ay pinagampanan ni Kim Chiu na pa-acting, hosting, at vlogging din. Ang ginagawa nila is may mga business na si Kim Chiu. But the day, yung akala nyo nag-happy siya, hindi. Gumagawa yan ng pad niya. Gumagawa yan ng mga report niya sa business na dapat sa bag. Doon mo makikita ko paano yung help ni Kim Chiu pagdating sa mga investment bill. Kasi ang pag-hosting niya sa kapag-vlogging kasi may kita kasi dyan. Saka alam naman din natin na may tuhong Chinese si Kim Chiu. Pag may doon things na kalap, alam mo kung saan tutay mga kawa kalam kung paano mahawakan ng income. Yan talaga yung mga kabos sa mga may doon things na dahil alam naman natin sa kahinan. Kapag may tuhong counted yun, bihira lang po yung mga taong hindi nakakaipon. Pag hindi mo talaga hindi ikaw ay nag-a-actingan na lang. Diba yung gasto dito, gasto dyan. Hindi mo na inisip ko ano talaga yung sinasabi na future ko. At saka si Kim Chiu po hindi po siya ganun. Sobrang bait ni Kim Chiu kung tutusin po natin. Ito na naman, may question na naman si Miss Carla kay Kim Chiu na kung ano daw yung kanyang mensahe sa Little Kim Chiu sa next generation. Sagot naman ni Kim Chiu po ay congratulations now. Dahil hindi naman daw niya in-expect na tanong daw yun sa mensahe niya about sa kanyang kung sa Little Kim Chiu. Ibig sabihin po yung sabi ni Scarla is kung sa next generation ba na matulad kay Kim Chiu. Dahil lahat kasi ng mga kabataan ngayon si Kim Chiu ang kanilang inspiration. Kaya ang sabi niya is sana wag daw siyang tumulad sa mga iba na hindi marunong tumingin kung saan sila galing. At saka salamat din daw sa mga highs and lows niya dahil yun daw yung dahilan kung bakit daw nagagampanan na ni Kim Chiu or kung bakit daw si Kim Chiu ay nasa posisyon niya ngayon at yun daw po ay kanyang deserve dahil daw sa highs and lows niya na naging experience yan sa kanyang past ay yun daw yung napakalaking tulong. Kumbaga is yung kanyang past ay napakalaking tulong sa kanya sa ngayon dahil yung past niya ang kanyang inspirasyon kung bakit nagkagampanan lahat ni Kim Chiu. Yung kanyang sa ngayon na kung bakit maraming blessings o marami nang humahanga kay Kim Chiu. Yun ang sagot niya naman dun kung ano yung mga mensahe niya is pagpatuloy lang doon siya suportahan at sana daw po ay maging inspirasyon si Kim Chiu sa lahat ng mga kabataan na support pa sa kanya. Dapat daw nilang patunan ng pansin kung may mga biyay dumarating sa buhay ay dapat wag paliwalain. Kaya ang mga biyaya niyan ay minsan lang daw yan umapasok or minsan lang daw yan tumatuwid sa buhay ng tao. Kaya pag may mga biyaya ay dapat i-grab na at wag na patagaling pa dahil pag napapagaling kasi yan mawawala. Ito pa yung sunod na nasabi niyo. Yung mga paps nagkaroon mga pera, di ba pagdating sa financial naman, kung isipin na palagi siyang may mapako, ang isipin mo ay mapikon,
Dahil ang pag-iipon ay pwede mo yung gamitin balang araw sa iyong pagtanda. Yan po yung mensahe ni Kim Chiu sa mga mini Kim Chiu na darating or sa mga next generation na darating. Dahil ang pagkakaroon daw ng trabaho ay hindi yan permanente, kundi dapat may mga terms na ginamit si Kim Chiu na hindi permanente ang showbiz, parang ganun sa kanya. Dahil may mga time na sisikat ka at may mga time na malalaos ka rin. Kaya para sa mga kapatahan na dito trabaho sa ngayon, na bata pa sila ay dapat marunong na daw silang magtipid at marunong na silang mag-invest dahil ako di-invest sa ngayon ay yan talaga yung isang malaking punong sa iyong pagtanda. Which is tama naman si Kim Chiu. Dito natin makikita na ang pera ni Kim Chiu na kanyang pinag-ipunan since naging artista siya ay hindi nasasayang. Tama naman siya. Kung ako lang yung mas kalagayan ni Kim Chiu, is tama siya kasi hindi naman wala naman parang permanente sa mundo eh. Kung permanente naman pinag-uusapan is yung mga kwal lang yan. Yung mga nasa government. Eh, paminsan-minsan pa nga nag-reveal din mga yan eh. Kaya tama lang yung sabi ni Kim Chiu noon. Kailangan man mag-ipon habang bata pa. At ang sagot naman ng mga ibang nag-host or ibang nag-interview sa kanya is very inspiring yung mga sagot ni Kim Chiu. Tapos ito pang tanong sa kanya, ano pa yung movie na kanyang gustong gawin sa 17 years na kanya existing? Ang hindi pa daw niya nagawa is yung daw niya yung drop. Kung baga is parang may kwan siya, parang may mga karate ba? Ganon yung tawag dito ni is drama, parang pang Hollywood kasi yun, na parang may karate siya ba, may mga taekwondo, ganun daw yung kanyang gusto. Parang kung bakit sinatalancing yung kanyang sarili para magampara, hindi daw pa niya kasi yung experience dahil puro hiya, puro mga scene daw na ganon, hindi pa daw niya na-experience yung talagang may mga suntukan, ganun barilan, ganun, hindi pa daw niya na-experience yung mga ganon. Ang gusto niya kasi yung may mga ganon na may experience at ewan ko lang kung magbibigay ng mga management sa kanya ng ganon kung sakali. Kaya ang sabi niya kung sakali daw na may mga tayong bigyan siya ng mga management ang kanyang na project, kung sakali daw sino daw yung lalaki or leading yung gusto niyang makaparehan ng lalaki. Ang sagot niya naman po is si Paolo Avellino kasi si Paolo daw sa kanilang din ng Islamitin daw siya yun yung kamnaso. So, ibig sabihin na talagang dito natin makikita na talagang kahit natapos na yung deadline noon is ang bukang bibig talaga ni King Tracy si Paolo Avellino. Dito kasi na po yung tinatawag nilang yung may development process kanilang dalawa. Ang dito sa linlang na to. Kaya nga, dito rin nag-umpisa si Yan rin na nag-delete ng mga kung ano-ano sa kanilang account eh. Sa mismo account ni si Yan rin, kinilik niya lahat yung picture nila ni Kim Chiu. Dahil sa sobrang selos niya kay Paolo Avellino. At dito rin nagbukas yung kanilang relasyon ni Kim Chiu. Kaya na itong si Kim Chiu isang bukang business si Paolo Avellino dahil alam naman ng lahat na si Paolo talaga mahal ni Kim Chiu eh. Matagal naman ng mahal ni Kim Chiu si Paolo kaso malang bilang kasi nga sinasabi sa publiko dahil alam naman nila na si Paolo ay naghihintay lang sa kanya. At ito naman masasabi ko po, kung magustuhan niyo po yung aking promo, share po ito at saka panoorin niyo po yung aking content. At ang category kasi na aking promo is pag nakapag-share po kayo ng 500, tapos nakapag-like po kayo ng hindi po isang account pa, dapat maraming account po yan. Saka dapat maraming mga tao yung po-sharean ninyo. At saka yung kwan po, yung viewers dapat
pakisenta na po at ibibigay ko po yung link ng Facebook ko dito para makita nyo, para makahabol po kayo sa aking promo. Pag sino po yung unang 10 na makagawa ng 1,000 views at saka 500 likes, saka 500 shares, comment, kahit lang po 3 comment, kung sino po nakagawa nun sa isang araw, paki-PM ng po ko at paki-screenshot din po yung ganyong ginagawa at paki-panood to ng full video para po ay mabunot po yung inyong pangalan. Iyan naman po yung aking ipopromo sa inyo para naman po kahit papano ay kapag pinaparood nyo itong aking content ay ako din po ay nagbibigay ng placing sa inyo. Please like, subscribe, and share po. Yan po at maraming salamat at God bless po.